Samantala, nasa higit 1,700 individual ang inilikas sa Nueva Vizcaya dahil sa pagbaha at landslide dulot ng pagulang dala ng bagyong Hener. Patuloy ang pagpapaabot ito sa may Isabela. At ang dahilan kung bakit hindi ito pinadadaanan dahil unti-unti na itong kinakain ngayon ng ilog dahil sa pag-angat ng water level ng Cagayan River. Malakas ang hampas ng agos ngayon ng Cagayan River sa overflow bridge na ito na pinakamalapit na daan sana patungong Tugigaraw galing ng Maynila. Kaya lang, tumaas ang tubig sa ilog kaya nalubog ang mismong daanan. Ano nakakaraan dyan? Ay kahit anong mga sasakyan, mga trailer, ganun, pang delivery. Mga truck? Oo, mga truck. Dahil delikado, 1 linggo na itong hindi pinadadaanan sa mga sasakyan. Pwede naman dumaan sa mas mataas na tulay na ito pero para lamang sa mga maliliit na sasakyan. Ang mga malalaking sasakyan, iikot sa mas malayong tulay. Kaya si Mang Nino na nangongolekta naman ng mga inanod na panggatong, bahala na raw kaysa naman mapalayo pa ng daan. Buti nakakaraan kaya nito. Pwede naman po yung dumaan kasi babawap lang po. Maulan pa rin kasi sa Kabagan dulot ng bagyong Hener. Pinababantayan kasi ngayon ang Magat Dam na 2 gates ang nakabukas ngayon. Ang tansya ng mga taga rito, alas 12 ngayon tanghali, pababa na ang mas maraming tubig. Ang problema, ilang lugar sa Isabela ang posibleng maapektuhan ng pag-apaw ng Cagayan River. Kabilang na ang ilang barangay sa lungsod ng Kawayan at Ilagan, bayan ng Rojas, Alicia, Gamo at Angadanan. Sa buong Region 2, 2 probinsya ang pinaka-naapektuhan sa pagdaan ng bagyong Hener. Pero Nueva Vizcaya ang may pinakamaraming inilikas sa mga residente. Apektado ang isang barangay sa bayan ng Ambagyo, 6 na barangay sa Bambang at 4 na barangay sa Solano. Sa kabuuan, mahigit 600 pamilya ang naapektuhan o mahigit 1,700 katao. Sa Isabela naman kung saan naglandfall ang bagyo kaninang madaling araw, 16 na pamilya lang ang inilikas. Katumbas ito ng 72 katao. Ilang pamilya rin ang na-stranded sa Ambagyo, Nueva Vizcaya dahil sa landslide. Dahil dito agad kumilos ang DSWD para agad silang dalhan ng preposition family food packs na may kabuang halaga na mahigit 300,000 piso. Ang Batanes na isa rin sa maapektuhan ng bagyo, dinalhan na rin agad ng relief goods. Aljo, ipapaalam naman daw ng LGU kung sakaling pwede nang madaanan itong tulay na ito, lalong-lalo na doon sa mga malalaking truck, mga container van na ginagamit para sa pagpapalitan ng kalakal. Pero hanggat peligroso pa rin ang pagdaan sa tulay na ito, hindi sila papayag na madaanan ito ng kahit anong sasakyan para maiwasan ang disgrasya. Samantala, Aljo, weather check tayo ngayon, walang hangin pero tuloy-tuloy ang bagsak ng malakas na buhos ng ulan dito sa Isabela. Aljo. Maraming salamat, Benji Durango.